Ang hapon po sa inyo at sa lahat ng nanonood sa inyong social media account at nakikinig sa inyong programa ngayong hapon. Yes, Counselor, welcome kayo dito sa ating programang Kahapon Lamang at inyo pong nakakasama sa oras na ito si Bombo Lydia Noe Aquino. Hello, magandang hapon, Bombo Lydia. Yes po. Counselor, ano pong siguro isa-isay mo muna natin kasi bali 3 yung krimen na nangyari dyan sa Mangaldan. Ano po? Itong pinakahuli na isang ginang, kamusta po yung kaso nito, Counselor? Yan, maraming salamat sa pagkakataon na ito na maipahatid po sa ating mga kabalay Mangaldenyo yung updates dito sa ating mga nangyaring krimen dito sa bayan ng Mangaldan. As of 12 noon kanina, Bombo Lydia ay nahuli ng mga PNP yung suspect doon sa pananaksak at doon sa linang. Hello? Yes po, go ahead po. Ayun, so nahuli na nga siya kanina doon sa Barangay Gisang at siya ay residente dito rin sa mga lugar at sabi nga ng pulisya sa investigasyon nila ay siya yung dating ka-live-in nung biktima. Yes. No? At ayun nga din sa investigasyon, nagkaroon sila ng pag-aaway bago yung paninaksak doon sa biktima na nangyari sa pagkatapos nilang uminom sa bahay ng kanilang kaibigan, Bombo Lydia. So, yes po, buti na lang at napakabilis po na action po ng Mangaldan PNP. At kamusta ngayon po yung suspect? Nakakulong na po ba ang Counselor? Yes, ayon kay Acting Chief of Police ng Mangaldan Police Station, Bombo Lydia, ay na si Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan ay nakakulong na, nasa kustodiya na ng pulisya itong suspect. Yes po, Counselor, kasi parang itong kamakailan lang parang magkakasunod yung krimen na nangyari dyan sa may Mangaldan. Kaya mga tao nagtataka sila bakit ano daw nangyayari ngayon sa Mangaldan. Pero alam naman natin siguro na nandiyan naman ang PNP at magkahiwalay naman na lugar, magkahiwalay na petsa at magkakalay yung area po pinangyarihan ng krimen. At matanong din natin, Counselor, itong kamakailan yung pamamaril po sa sa kay Kagawad Romeo Pudong. At kamustahin din natin ang update nito, Counselor? Oh, tama ka dyan, Bombo Lydia, doon sa nangyaring pagbaril naman kay incumbent number 1 Kagawad ng Barangay Kilig na si Kagawad Pudong ay nahuli din agad din ng Mangaldan Police Station yung suspect na hindi siya taga rito at nasa kustodiya na rin siya ng pulisya. At yun nga, ang kinabigla kasi ng tao, Bombo Lydia, doon sa dalawang magkasunod na krimen ay nangyari sa isang barangay. Pero ayon sa kwento, magkaiba nga rin na dahilan yung kanilang krimen. Yung una kasi may motive to kill talaga at yun ay hindi magkaano-ano. Pero itong pangalawa naman ay dating magka-live-in at ang nakitang anggulo dito ng pulis ay selos, Bombo Lydia. At tinanong ko si Hepe kagabi, sabi ko bakit sakay pa sa motorsiklo yung biktima, makikita mo na yung sugat niya sa tagiliran, yung dugo nakakalat doon sa sahig. At sabi naman ni Police Lieutenant Colonel Cabatan, galing kasi doon sa isang paloob, Bombo Lydia, yung biktima. Doon siya sinaksak at nag-drive siya palabas pa ng highway para humingi ng saklolo. Pero doon na nga siya inabutan din sa National Highway. Tinakbo pa siya ng otoridad sa ospital pero kalaunan ay namatay din. So yun yung nangyari doon sa 50 anyos na ginang na tindera naman ng gulay dito sa bayan ng Mangaldan, Bombo Lydia. Yes po. At Counselor, siguro yung panghuling, ito namang isang pangkrimen na nangyari kamakailan, kamusta naman natin update dito sa pagkitil din sa buhay ni Barangay Captain Melinda Tonet Murillo. Kamusta na po ang kasong ito, Counselor? Actually, hihingi rin kami. Kaugnay din nito, Bombo Lydia, mamaya sa aming regular session sa Sangguniang Bayan ng Mangaldan ay iniimbitahan namin ang Acting Chief of Police para magbigay din ng updates tungkol dito sa nangyayari sa peace and order situation sa Mangaldan. Dahil
nakakalungkot, nakakabigla, at kung mababasa mo yung comment sa social media, Bombo Lydia, no, ang comment ng mga tao dito, natatakot na sila, yung iba sabi, mangaldad na naman, di ba? So, I think there is a need for us to take action din in aid of legislation kung paano pa namin ito magagawa sa konseho. Pero patuloy naman, no, yung monitoring din at yung pamumuno ng local chief executive ng LGU Mangaldan na si Mayor Bonafide de Vera Paraino para ma-maintain yung peace and order pa rin. Naniniwala kami, no, na confined cases ito at walang dapat ika-alarma o ikabahala ang ating mga kapwa Mangaldenyo dahil patuloy pa rin yung paghigpit din ng iba't ibang forces gaya ng mga pulisya at maging doon sa barangay, yung mga barangay tanod, no? Actually, mamaya nga, Bombo Lydia, pag ipapatawag namin si Hepe, isa sa mga dahilan dito ay yung baka kailangan natin ng more augmentation ng police men dito sa bayan ng Mangaldan, no? Dahil alam naman natin ang bayan ng Mangaldan, it's a first-class municipality in the province at hindi kasi, isa kasi sa mga in-open nila yung pagkakaroon daw ng curfew. Pero personally, Bombo Lydia, hindi ko nakikita na curfew yung prevention method, no, doon kasi Mangaldan has a 24-hour economy. Ibig sabihin patuloy yung halimbawa sa palengke natin, hindi naman siya close, hindi naman talaga nagko-close yung palengke kasi it's a 24-hour operation at maging yung ibang mga convenience to dito kung makikita mo may mga restaurants na open dito 24 hours, no? So I think more on police visibility and more police personnel ang kailangan to prevent such crimes from happening at kailangan natin ng tulong din ng bawat barangay lalo na yung mga tanod in maintaining peace and order in the 30 barangays here in Mangaldan, Bombo Lydia. Yes. So, nasabi niyo na rin ng councilor na kailangan sa inyong personal opinion, kailangan talaga yung additional na augmentation from Pangasinan PPO. So, dahil sa palagay niyo ba, kulang pa ba? Di sapat yung mga kapulisan nagbabantay kayo dyan sa Mangaldan? Actually, yung gusto nating malaman din, Bombo Lydia, gusto nating i-confirm ito kay Police Lieutenant Colonel Cabatan kung kinakailangan pa ba talaga ng more augmentation ng police, no? Dahil doon sa aming pag-uusap, isa ito sa mga nakikita niyang actions, magre-request sila sa Pangasinan Provincial Police Office ng more police personnel sa bayan ng Mangaldan. Pero nais nating malaman kung kulang ba talaga ang police, ilan pa ang kulang, no? Nakikita kasi natin sila, Bombo Lydia, na talagang rumoroda yung pulisya natin dito sa iba't ibang barangay ng Mangaldan. Meron yan yung pag may mga events tayo na aabutin tayo ng madaling araw, makikita mo yung mga pulis talagang nandyan sa mga main strategic areas, no? Kaya yun yung gusto natin malaman. Kaya iimbitahan natin mamaya sa regular session si Police Lieutenant Colonel Cabatan para doon sa ating inquiry in aid of legislation, Bombo Lydia. Yes, maganda po yung plano ngayon ng LGU. Ano po? Councilor, mensahe na lang po ninyo sa ating mga viewers at listeners at siyempre panawagan na lang po natin sa ating mga kababayan dyan sa Mangaldan para mawala yung kanilang pangamba. Oo, naku, unang-una, maraming salamat Bombo Lydia at sa Bombo Radio dagupan sa inyong pagkakataon nito na maihatid, no, yung updates din at yung kung ano yung action natin dito sa LGU Mangaldan headed by Mayor Bona and dito sa Sangguniang Bayan headed by our Vice Mayor Mark Stephen de Venecia Mejia. Gusto kasi natin iparating sa ating mga kapwa Mangaldenyo na ang konseho rin po ay ginagawa rin po namin ang aming aksyon, ang aming trabaho in aid of legislation at para siguro matiyak na mahimbing ang pagpapahinga ng ating mga kababayan sa gabi at inuulit natin, no, sinisiguro ng pulisya headed by our Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan na generally peaceful pa rin po ang Mangaldan at yung mga nangyaring insidente po ay confined cases lamang po, no? Makikita natin yung motibo doon ay pribado at walang ibang intensyon na ipahamak pa yung ibang mga
presidente or ibang mga mangaldanyo dito. Kaya wala po dapat ikatakot ang ating mga kababayan. Pero para matiyak din po yan, ay umaksyon na rin ang sanggunian at inimbitahan po natin ang ating pulisya para magulat sila, magbigay ng updates at ng situational report dito sa mismong konseho ng bayan ng Mangaldan. Kaya muli maraming salamat Bombo Radyo, Bombo Lydia sa pagkakataon na ito na pag-imbita po sa akin dito sa inyong programa ngayong hapon. Thank you rin po, Councilor Arden Soriano, sa binigay niyo pong information na dahil marami pong nanonood sa atin para mawala naman yung pangamba ng mga dadayo dyan sa Mangaldan dahil isa ang Mangaldan sa mga dinadayo ng mga, pati mga mamamalengke galing pa ng ibang bayan dahil mura at bagsak presyo at maraming bilihin daw dyan sa Mangaldan. Tama ka dyan. Tapos palapit na rin kasi Bombo Lydia yung Pindang Festival natin dito sa Marso at magki-kick off na ito ngayong buwan, no? Enero. Kaya para mawala yung pangamba at dumami pa yung darating dito sa Mangaldan. Kaya muli, thank you Bombo Lydia. Councilor, may dagdag pala akong tanong, sige po. Kasi napapansin nila, so daw yung yung peryahan ba yung nandyan sa may drop ball ba? Yung nasa may mismong poblasyon. Ayan, pwedeng itanong din natin yan, no, kay Pepe, dahil ang meron lang po kami talaga in-approve dito yung sa plaza, no. Ito yung mga makikita niyo yung mga stalls naman na pagkainan sa plaza at yung baratilyo, no, may mga nagtitinda rin dito. Kaya yun lang yung in-approve namin. Pero dun sa drop ball, we have to confirm that with our PNP rin po, Bombo. Thank you po, Councilor. Thank you rin po sa inyo and have a good day po.